mo, gusto kong hangaan, saluduhan itong si Gigi Delana. She was really sad throughout the night. At nag-send pa nga siya ng video. Di ba sinabi ko na parang may go secret. Anyway, talaga. Pero maingay. Tingnan, dito natin malalaman kung ano. This is the moment, my final test. Destiny beckon, I'll never reckon second best. I want to look down. Naalala ko tuloy na si Chris Aquino. Uy! Bakit naman na yun ang nangyari? Alam Ano bang nangyari? Ito na ang latest, kaya tumutok ka na, dali. Ito na nga! Ito na ang mga marites, kaya i-chika mo na, dali. Ito na ang latest! La 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 la, i-chika mo na, dali. Ito na ang latest! La 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 la, i-chika mo na, dali. Ito na ang latest! Hello mga ka-update! Ito po ang inyong mga link. Ito po si Mama Loy! Ito po, kay Ate Brenner! At ito naman po si Papa O. Ano pa nga ba? Ang lagi niyong inihilig sa amin. Kaya i-chika mo na, dali. La 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 la, ichichika na namin dali. Ayan, nakakaloka. Yes! Nakangiti tayo, pero alam mo, gusto kong hangaan, saluduhan itong si Gigi Delana. Oo. Ako na yung nagluluksa siya ngayon, no? Oo nga, kasi nga nung May 14 ay pumanaw ang ina ni Gigi Delana, hindi pa. Kung matatandaan natin, nakakonfine ito eh. Nakakonfine pa eh. At ito nga, meron nga nagparating sa atin, ano? Na just want to let you know, Gigi Delana had a concert here in Saskatoon, Canada. Sunday ito, no? We found out her mother passed away May 14 while she was performing in Calgary, Alberta. She was really sad throughout the night, and the reason she chose not to go home next day is so she finished her commitments so she can take her earnings to pay for the bills of her mother's medical bills and the funeral. We all felt sorry and sad for her and her family. Sabi nga nung nag-message sa atin, please pray for her and the family to be at peace for her mom na nagkasakit daw for quite some time now. At sabi nga niya, series of shows kasi yun. Sa Saskatoon, Saskatchewan, Canada, sa Calgary, di ba? World tour niya ito. Kasamang kanyang Gigi and the Vibes Band. Oo. My mom is at the ICU now. If you have seen my stories, meron dong prayer. If you want to pray for my mom, you can pray for her if you want. She's fighting for her life now, and I don't know if pag-uwi ko, andun pa siya. But I really wish she will be there. I really want to hug her and kiss her. Because hindi nyo alam kung kailan mawawala yung taong mahalaga sa'yo. So spend the time sa kanila and love with all your heart. There's nothing wrong with it. Just love para hindi ka rin mag-regret. Because now I am regretting things that I didn't do with my mom. I love her so much. And please love your family. Kasi sila lang yung nandyan para sa inyo. Trust me. They love you with all their heart. Mahal na mahal kayo ng parents niyo. Talagang kumbaga the show must go on. Kahit may dinaramdam, may lungkot sa puso ni Gigi, hindi pa. Nagpaka-professional pa rin siya para walang masabi yung mga tao. Kasi kung matatandaan natin, di ba, nung nakaraang mga issue kay Gigi na nahilo siya kasi nga na-aksidente, di ba? Pero tumuloy pa rin. Tumuloy pa rin, tapos pero nahimatay na, di ba? Tapos yung naloko siya, na-scam sila, di ba? Na dapat pang ospital yun ng nanay niya, nakuha pa. Yung gano'n ng mga talagang abot-abot yung dinaranas
na negative ni Gigi. Pero this time, di ba, wala siyang magawa kundi ituloy ang kanyang commitment. Kaya sinasaluduhan natin si Gigi na alang-alang din naman sa nanay niya yun. Yung kanyang ginagawa. And I'm sure tuwang-tuwa yung nanay niya. Proud na proud. Proud na proud dahil kahit apektado si Gigi ay hindi pa rin naman naapektuhan yung performance niya. Ibinigay pa rin yung kanyang best. Yeah. Di ba? Pero naloka ko doon yung lahat ng pagtatrabaho ito ni Gigi para sa nanay niya. Dahil sinabi naman niya nung araw di ba? Oo. Na kaya siya nagsisipag, di ba? Gigi, ang aming pakikiramay sa iyo at alam natin na nandun na sa taas ang iyong mahal at takilang ina. Nakasubaybay naman yan sa iyo. Naalala ko tuloy na si Chris Aquino. Uy! Bakit naman na yun ang nangyari? Ano bang nangyari kasi kuya? Huwag kayo mag-ganon. Magugulat ako. Go. Kinabahan ako. Ano nga? Ano nga? Ako yung kinabahan Ano ba? Ano bang nangyari kasi? Hindi, kasi nga di ba nag-usapan niya yung sakit. Oo. Eto naman, magandang balita. Oo. Kasi parang nag-improve yung autoimmune na disease ni Miss Chris Aquino nung tinaasa yung dosage ng gamot niya. So parang meron ng glimmer of hope na, oy, nagre-respond na yung body mo dun sa medications, di ba? Ayun naman pala. Yun. Kaso nga lang, gaya nga nang sinabi ni Kuya Dindo Balares, napatay na tayo ni Miss Chris Aquino, Oo. di ba? Na patuloy pa rin paghingi ng prayers kasi nga, yung gano'n namang heart yung focus ngayon ng mga cardiologists niya. Pero nakakatuwa, Nay. Kasi pinost ni Kuya Dindo na for the longest time, ngayon lang nag-text si Miss Chris Aquino na I miss your laing and your lechon kawali. Ganon ang tinig, ano? Oo, nung binabasa ko, ganun eh. Diba? Tapos nga sabi nga sa dito, at kasabihan nga yun ng mga matatanda, diba, na pag ang isang taong may karamdaman, humihingi na or nagkikrave na ng masasarap na pagkain, patungo na sa recovery or paggaling. Namimiss kasi dahil noong araw na sila'y matamlay at bawal sila, hindi nila yan makain. Ayan, magandang sinyalis naman yan kay Chris. No? Pero syempre, di ba, meron pa rin iba na nagsasabi na baka daw nabati, baka daw na trabaho ng bongga si Chris. Kaya nagsasuffer ng ganyan. Di ba? Mas maganda daw na bukod sa doktor, magpatawas, i-consider yung mga faith healing. Di ba? Ako, open ako dyan. Pasok ako dyan. Oo, sinabi ko na rin yan kay Maring Chris. Sana ma-consider niya yun. Oo, no? Hindi natin alam, baka ang tadhana gustong itulak si Chris doon sa ganoong alternative, hindi ba? Oy, alternative healing. Oo, malay mo, lumakas siya, hindi ba? Sana ma-consider niya. Lalo na, at ang kanyang motivation ay humaba ang kanyang buhay at makita pa yung kanyang mga anak ng mahabang panahon. Di ba? Ay, marami naman talaga na yung naniniwala din doon di ba? Di ba? Sa mga alternative types of healing. Siyempre, minsan pag may mga pinagdadaanan tayo, di ba? Parang ayaw natin na may mga stones unturned. Correct. So, lahat ng bagay, lahat ng posibleng pwedeng gawin, pwedeng subukan. Ay nga pala, no, napunta ako dito sa launching ng MWell ring. Ay! Oo! Yung ring na madidetect mo yung health mo, yung BP mo, yung bongga. temperature mo, yung heartbeat mo, yung heart rate mo, pati yung oxygen mo, lahat nandyan. Yan yung suot ni Miss Regine Velasquez na, di ba? Sa kanyang concert, siya ang Oo. endorser niyan. Maging si Ogie Alcacid, andyan din. Nag-perform sila ni Martin Rivera. Ay, bongga! Ang nag-host niyan ay si Marky Strong at si Isa Calzado. bongga. Tapos, andyan din si Aisel Santos, si Between Escalante, Ay. si Jonah, nag-perform din. Digmaan ng boses. Tsaka andyan din si Clarice de Guzman. Tsaka si Mark Bautista at si Jed Madela. Ayun. Nag-perform din. At andyan din si MVP. Hi, MVP! Hello po! Kuya! Hindi nakabitan ng PLDT o ng smart niya. Nanggugulat ka eh. Mapanggulat sila. Oo nga Ba't ka naman tantuwar kay MVP? Oo nga eh. Ano ibig sabihin ng MVP? Manny V. Pangilingan! Alam ni Brenna. Andyan yan.
Alam mo, feeling ko close ako kay MVP. Oh? Oo, talagang siya yung unang bumati sa akin. Talaga? Nahiya tuloy ako. Sir, hello po. Ganyan, diba? Napaka-star-studded naman pala na yung event na yan. Oo. Oo. Oh, syempre, andyan din si Dominic Roque. Ay! Oo, matindi. Mm. Oo, kasi alam ko si Dominic yung ng Lakbay Kalikasan. Ay, yung isang advocacy rin ng PLDT. Oo, ang punong abala dyan ay si Miss Shay Cabal Revilla Bautista. Oo, ang may bahay ni Mayor Strike Revilla ng Bacoor. Congratulations po! Correct. Oo. Ay, ang ganda ng video na yan. Ano? Kaya lang di pa ako binibigyan. Ay, merong free consultation. Lahat. Talaga? Merong isang, in one app, nandyan lahat yan. Ang bongga naman pala Oo, yung na yan. at maraming taong natutulungan ng MWell. Kaya pag tinanong ka, kumusta ka? MWell! I'm well yun. Pero yun ang sinasagot doon kasi, Ah. kumusta ka? How are you? I'm well. O ikaw, Brenna, kung kumustahin kita. Kumusta ka, Brenna? Huy. Kumusta ka, Brenna? Hindi ka sasagot. Ano nga, kumusta ka? I'm not well. Ha? Bakit yung not well? Dapat, I'm well. I'm well, ganon. I'm not well, kuya, kasi wala pa akong sing-sing eh. Paparinig ka kay Gary Duhali, ha? Saka kay Shirley Pizarro, ha? Malay mo naman, bigyan tayo dito, no? Oo. Ng sing-sing. Okay, sing-sing na yon, in fairness, ha? Ayan, meron silang app. Pwede kayong mag-download ng app nila. Ang bongga. MWell. Ayan, ha? At syempre, Loy, pumunta rin tayo sa Seda Hotel. Para dito kay Lovie po. Eto na nga, Nay! Dumalo tayo sa presscon ng renewal contract signing ni Lovie Poe with SCD Products sa Seda Hotel. Pangalawang taon na ito ni Lovie bilang endorser ng SCD at sabi niya ay masaya siya dahil bukod sa high quality ang mga produkto na personal niyang ginagamit, parang kapamilya daw ang trato sa kanya ng CEO na si Miss Grace Angeles. Hindi maiwasang matanong si Lovie tungkol sa kanyang buhay may asawa at sa plano nilang pagbuo ng pamilya. Anya, sa dami na nakapila niyang pelikula, na ang isa nga dito ay siya pa mismo ang producer, hindi naman daw sila nagmamadali ng kanyang mister. Ngunit, kung bibiyayaan naman daw sila ng supling, tiyak na ikakasiya nila. Dahil nga marami nakakamiss sa kanya, lalo na sa kanyang role dati bilang si Mokang, naitanong ko po kay Lovie, kung bukod ba sa mga pelikula, meron ba siyang gagawing bagong teleserye? At eto na yung sagot niya. Actually, magkakaroon pa lang kami ng conversation about it. So, we'll find out if it's gonna... But now, kasi movies pa lang yung ginagawa ko. Yes. We're about to have a conversation about it. Ayan. Congratulations, Lovie po. Yes. Sa contract signing na yan. Ha? And with that, mga kaibigan, ito po ang inyong mga linggo. Ito po si Mama Loy, mga nanonood dyan, hindi ba namin subscribe na! I-click lang po yung subscribe button na nandiyan sa ibaba. At syempre pa, ang kanya-kanya namin channel. Yes, at naman subscribe po kayo sa channel ko. That's Mama Loy, M-A-M-A-L-O-I, pati na po sa aking other social media accounts, sa Facebook at saka po sa Instagram. At i-like na rin po ang La Vida Creatives at La Vida Events sa Instagram. Thank you so much! Ayan, Rena. Hello mga ka-update! Pag-follow naman po ng aking FB page at yung Rena po, M-R-E-N-A. Alam mo, mas Yes. madalas na mag-promote kaysa mag-post. Paano ka naman sila gaganang i-subscribe? Oo nga, mag-post ka naman, Rena. Diba? Mag-post ka ng hubad. Ha? Paano sinalong manonood, Nay? Hindi para ma-demonetize ka. At syempre pa, ang aking panayan naman po kay Madam Rudy Baldwin. Yes. At ang kanyang mga vision o na-envision niya sa ating industriya. No? Medyo nakakatakot pero kayo na rin ang humusga. Ha? Basta lagi natin sinasabi,
dasal tayo lagi, okay? At ingat, di ba? Oo. At syempre, yan po ay sa OGDS Inspire. Sa I1 PFC na rin po. At syempre pang OGDS TV naman, fan page po. Paki-follow naman po, ha? Yes. At ang aking OGDS Acting Workshop sa fan page din po, ha? Meron po kami June 15 and 16 po, ha? Ayun. Yung mga kids ninyo, pwede rin dyan. Oo, ha? Bisitahin niyo lamang po ang aming fan page. At ang Nira TV, Mami Soul, at Erin Diaz, ang kanilang pong YouTube channel. Paki-follow na rin po at Correct. subscribe kayo, ha? At ito pa rin po ang inyong lingkod, Papa Usinod Diaz na lagi nagsasabi at nagpapaalala sa inyo na sa tuwing gigising po tayo tuwing umaga, huwag na huwag tayong makakalimot, ha? Na magpasalamat sa Panginoon dahil tayo kanyang ginising, ibig sabihin may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay sabi, every gising is a blessing! At ano pa nga ba ang lagi niyong inihirit sa amin? Ikaw na! Ano ba yan? Ay, sure ka dyan? Sigurado ka dyan ha, sure buyer ka dyan. Teka lang. Sure na sure nga. Oh, wait lang. Meron kami dito eh. Good item to, good item. Ano good item? Ano good item? Eh, kuya, sabi niya kasi may stone daw ako eh. Gaga? Hindi lang. Girl ka. Baka mapideya tayo ng ganyan. Nakakaloka ka. Hindi milestone, hindi merong bato, kundi milestone. Milestone. Eh, kasi kuya, meron ako dito pang hilod. Diyos ko, akala ko. Ako pala naka-misinterpret, sorry. Oo. Ay, sandali, kilala natin to. Yes! Ay, oo nga, Diyos ko. Ang Pop Ballad Royalty. Yes! Eric Santos. The one and only! Yeah! Welcome! Ayan, Diyos ko. Ay, Eric, hindi ko. Nanonood ka ba ng OGDS Showbiz Update palagi? At hindi naman palagi, pero yung Inspires, yung OGDS Inspires. Ayun. O, dito ka nila mag-guess. Huwag ka na dito eh. Nakaiyak na ulo ko. Kuya. Pero all over kayo eh. Facebook, TikTok, lahat. Kahit hindi ako manood. Oo. Napapapanood siya. Nadadaanan ko talaga. Ayan. O, yung kanina nga mabanggit natin, ano, yung milestone na sinasabi ni Eric. Siyempre na, kasi yun ang title ng show mo. Yes. Sa US. Opo. Meron kang US tour. and Canada. Wow! US and Canada? Wow! Feeling ko sisikat ito. Malakas ang kutub ko. Feeling ko din, Ano? pag sumali lang to sa isang search, mananalo to. Sa Spark na Million. Grand winner, grand winner. Nanalo na! Parang hindi naman future yung nakikita mo, parang past. Sorry. Ay, oo nga. Joke lang. Ayan. Feeling ko pag ano to, pag in-announce ang winner na siya ang winner, feeling ko, merong masyasyak sa tabi niya. Tapos na nga! Hindi, joke. Hindi. O, ayan ako, Uy, Eric. pero si Sherry ng bet mo nun ah. Oo nga. Alam mo, sinasumbat mo. Pero, core memory na sa akin. si Sherry ng bet ko ng Pero syempre, kaibigan pa naman tong dalawang ito. Yeah. Saka magaling din naman talaga siya. Oo, din. At si Eric ay ninong ni Cory. Matagal na kami magkaibigan niya. Oo, naman. Kaya, Diyos ko, eto na. So, hinakabahan ka ba? Dahil alam mo, sa totoo lang, marami akong mga producers na kilala sa abroad. Talagang ang hirap itulak ng mga kababayan natin abroad para manood ng mga shows ng mga local celebrities dito na dadalhin doon. Oo. Anong pagkakaiba nitong show mo sa ibang mga nagawa mo na concert? Well, ang ma-offer namin dito, kuya, it's going to be a story. Istorya siya ng journey ko nung 20 years. Na susubukan namin ilagay sa isang buong show. So, lalo-lalo na dun sa mga talagang simulat sa Paul nagmahal ng aking musika. Talagang magugustuhan niyo yung show na inihanda namin para po sa kanilang lahat. Oo. So, yung ibig sabihin, journey mo mula nung
ikaw ay contestant pa lamang sa Star in a Star in a Million. Million. Oo, na talagang ang tumatak sa amin talaga ay yung This is the This is the moment. Paano? Ah, Paano? Messi po na ko. Ano pagbigyan mo ako ngayon? Oo nga. Kahit ano. Ang ganda nga eh. Pero nasa tono. Oo, yung ganda nga eh. Kaya nasabi ko, paano? Sinisipon pa yun. Oo. Paano pa kung labas ang uho? Mamaya pa pa. Ha? Kasi mayroong chika na Ano? may ghost singer yan. Oh! Talaga? Ay, malalaman natin kasi. Kakalaman. Siyempre, journey yan. So, Yes. yung buong show mo o yung concert mo ay tinatahak yung landas ng day one sa industriya hanggang ending. Ano ba ang pinaka-memorable o yung hindi mo makakalimutang bahagi ng journey mo noon? Bukod dun sa pagsali mo, siyempre, sa Star in a Million. Napakarami kasi syempre along the way sa pagpasok natin sa industriya ko yan, marami namang mga tao talaga na tumulong sa'yo eh. Maraming mga taong naniwala din. Kumbaga, maraming mga bashers, di ba, kung tawagin natin sa ngayon. Maraming mga hindi naniniwala. Pero mas nag-focus ako dun sa mga naniniwala ko yan. So, meron doon sa part ng concert na dinededicate ko yung isang song para sa mga taong Ayaw sa'yo. naniwala sa akin. Ako ko ayaw sa'yo. Kasi para magustuhan ka. Baka may paliwanag kang Kung ayaw man song nila mo. sa akin, kung manonood sila ng concert, nako, malamang baka magustuhan na nila ako. Yan. How do you handle bashers? Kasi actually, madalas ang tinatanong yan sa mga artista. Dahil lahat naman tayo, lalo na kami, bugbog kami sa bashing, no? So si Eric, paano mo hinahandle ang bashers? Ako kuya, hindi ako talaga nagbabasa ng comments. Mhm. Naging ugali ko na yan eh. Kasi pag magbasa ako ng comment, meron akong hindi nagustuhan na nabasa ko, masisira yung araw ko. Oo nga. Eh lalo sa panahon ngayon, parang ang mahal ng stress. Alam mo yun, yung ang mahal ng peace of mind. Kumbaga, Hindi mo natatapatan ng anumang halaga ang peace of Yes. mind, tandaan mo yan. so as much as possible, hindi ako nagbabasa para wala na lang din akong, hindi sumama yung loob ko. Oo. So, ganun ko siya hinahandle. So kung hindi ka nagbabasa, sana pala pinangarap mo na lang na hindi ka nag-aaral. Paano hindi ka magbasa? Nakakabasa naman siya. Ayaw lang niya magbasa. Paano nga ulit yun yung kanta? Paano? This is the moment. Paso? Anyway, so anong vocalization yung ginagawa mo para lang ma-maintain mo? Ngayon, Di ba, may kanya-kanyang paraan yung mga singers, di ba? Oo. So si Eric, anong paraan niya? Paano ka nagvo-vocalize? ako, lip trill, tsaka tongue trill. Yun yung tawag yun. Sorry, baka Ah. nasa- Ay, ganun. Ngayon na kayo So, niya, di ba? so yung iba, anong ginagawa? Huwag may tatalsik. Nakataba yung batok mo. So syempre, iba yung tatanong. Dahil matagal na nilang kilala si Eric na single. Oo. Kailan magiging, kumbaga, makakarinig kami ng nagkakasala na yung iba, nagkakaroon na ng anak yung iba. Si Eric, kailan namin makikita na lumagay na sa tahimik or nagkaroon na ng anak? Ang dami na nga nagtatanong, tsaka ang dami ko na pong kinantahan na kasal. Ako lagi yung wedding singer nila. Ako sa bridal march, sa reception. Ito lang year na to, parang nakaka-anim na po yata ako na ako. Totoo. Suki. Oo. So parang pumapasok din sa isip ko. Pero honestly, dahil po sa nangyari sa pamilya namin na hindi naman po, kumbaga, lingid sa kaalaman ng iba. Oo. Parang nawalan Halos po ako. magkasunod eh. Opo, medyo nawalan po ako ng motivation eh. Nagkaroon din po ako dumaan din po ako sa matinding pagsubok. Sa mental health. Totoo. So, hindi po ako masyadong naging vocal. Siyempre, yung mga panahon na yon, at up until now may mga episodes pa rin or may mga, it comes in waves eh. So, siguro mas maganda na i-heal ko muna yung sarili ko bago ako siguro
makapagmahal ulit ng buo. Oh, kasi si Eric, once in a while nakikita ko, nagpo-post pa rin, namimiss niya yung mami niya, Yeah. yung daddy niya, no? So parang sabi ko, hindi pa siya completely healed. Saka nung last Mother's Day, Oh, parang nag-back to zero lahat. Parang oh. it was for me a challenging day kasi ang lungkot-lungkot lang. Sobrang lungkot lang talaga. So parang yung damdamin ko parang nag-start ulit from zero. Oh. So sabi ko talaga siguro yung grieving kuya ano siya. Siguro forever mo na siyang dadalhin. Masasanay ka na lang dun sa pain. Pero ang maganda dun kasi may mga lessons ka everyday na natututunan. Tama. Oo. Alam mo, singer naman si Eric, no? Talaga? First time yung nalaman yan. Kasi mo yung pinatulang ko. Hindi. Gusto natin siyang hingan kasi di ba sinabi ko na parang may ghost singer. Anyway, ito na may dito natin malalaman kung ano. Kung totoo siya kumakanta. Eric, kung hihingan ka ng ilang lines ng awitin, ano yung makakapag-remind na awitin tungkol sa mami mo? Or sa parents mo? Siguro yung song ko na ni-record para sa kanya, yun din yung song na huli niyang narinig before she passed on. Oo. Ito yung kinanta ko nung concert. Oo. Ang title na to is Hanggang sa Huli. Oo. Sige nga. Kahit paulit-ulit, kahit anong pasakit, titiisin, huwag ka lang mawawala sa piling ko. Kahit na anong unusay kakayanin, para sa'yo mahal ko. Hanggang sa huli. Chamba lang yan. Titest pa natin. Live! Ito. Eric, ano naman yung naisip mong awitin para sa mga pagpupunyagi, para sa success? Yes. Meron ka pang naisip. Siguro yung bago kong kanta na pinopromote ngayon. Ay. Kinanta ko rin po ito nung concert na ginawa ni Ian Constantino. This is my life story put into a song. In a song. Ang ano po dito, ang title po nito is Sagot sa Aking Dasal. Ang buhay ko ay isang sagot, sagot sa aking dasal at ng mga luhang sinigaw. At dininig ng may kapal ang bawat lubak at bawat hadlang na buong tapang kong nalampasan. Ang buhay ko ay isang sagot, sagot sa aking dasal. Ganda! Naniniwala ka na? It's like... Ang hirap mo namang i-please lately, ha? Dahil yung sarili niyang kanta. May mga singer na yung sarili niyang kanta hindi na nila abot. Hindi mo, i-request ko yung pagbigyan mo ulit. Sige na. Eric, pwede mo awitin yung pagbigyan mo ulit. Kahit yung chorus. Feeling ko kaya na. Patuloy natin. Eric, sige. Pakinggan namin. Di ko kakayanin kung ika'y mawawala sa aking piling. Di ko kakayanin pag nalaman kung wala ng pag-ibig sa akin. Di kayang mag-isa, gustong kasama kita. Sa'yo lang ang pag-ibig ko. Magtiwalang huli, ito na ang huling pagkakamali. Pag-ibig ko.
Ha? Gusto mong ipamukha sa amin Ha? na mahusay kang singer. Ha? Na- Hindi na eh. Not live. Right! Nakanganga si nanay buong buong kanta eh. Parang kasi ayaw mo maniwala kay Eric Nay eh. Hindi. Parang sinasabi mo mas Konti kaya pa. mo yung kanta niya Konti. kaysa sa'yo eh. Hindi ko alam lyrics na konti pa mapapaniwala mo na. Oh, kulang pa. Signature song niya, yung pinanalo niya sa Yung kinakanta mo kanina. Oo. This is the moment. Oo. Oh. This is the moment in Oh. time. Ha? Mali naman yun, mashup yun. One moment in time Ay, yun. sorry. Si Eric na lang pakantayin natin. Eric, ako, ito yung, alam mo, signature song niya yan, no? Yes. Hindi pwedeng hindi niya yung kakantayin, ano? Kahit sawang-sawa na siya. Yes. Pero wala eh. Yung marka ng isang Eric Santos na Yun. iiwan niya doon. Pag alis niya ng entablado, ito yun. Ito yun. Pakinggan natin. This is the moment, my final test. Destiny beckon, I'll never reckon second best. I won't look down, I must not fall. For this is the moment, the sweetest moment of them all. Naniniwala ka na? Ang tagal mo maniwala, ah. So, alam mo, ilan lang yan sa mga mapapanood at mapapakinggan Yes. nila kapag nanood sila ng live kay Eric. Yes. Oo, sa kanyang US tour at Canada tour. Oho. Ayan na, ito ng pagkakataon mo, Eric, para imbitahan sila. Para naman na, Diyos ko, yung boses ni Eric talaga walang kupas. True, Oo. grabe. Thank you, maraming salamat. Of course, milestone, may 20th anniversary concert. Dadalhin po namin yan para sa inyo, mga kababayan namin sa US and Canada. Sa June 22 po, Saturday sa San Francisco, California, sa Historical Bell Theater. June 23, Sunday, Temecula, California, Pechanga Resort Casino. June 28 naman po, Friday, Vancouver, Michael J. Fox Theater. June 29, Saturday, Calgary, Alberta, Christ Embassy Calgary Group Church. And our last show will be on June 30, it's a Sunday, sa Los Angeles, California, sa Saban Theater. Ayan, for more information, visit www.starmediaentertainment.com or follow Star Media Entertainment on FB and IG. Ayan. Yes. Siyempre, yung mga nasa ibang bansa na mga kababayan natin yan. Yes. At sikat na sikat din kayo doon. Kaya Kaya naman ako'y nagpapasalamat na naimbitahan niyo ako. It's our honor. Sikat na show. Oh! Ang sikat na tindahan sa buong mundo. Very, very relevant. At Do you saka have- controversial. Maraming issue. So kayo mga kababayan po natin dyan na nanay, nakakamiss ng mga awitin ni Eric. Masugod na po kayo. Bili na po kayo ng ticket now na bago kayo maubusan, di ba? Siyempre si Oo. Miss Ana Puno, ang producer ng lahat ng yan. Eric, sino ang guest mo dyan? Yes, ang guest ko po dito ay... Sa lahat ng sa lahat po ng shows. dates? Oo. Si Stel Ajero po of SB. Ay, bongga. Ay, ang ganda ng boses niya. Ang taas Ang din. taas, grabe. Parang babae yung boses niyan eh, no? Oh, ayan, si Stel pala yan. So hintayin nila kung ano yung magandang production number na inihanda namin. Oh para my sa- God, meron kayo? Oy, nakakaloka ito ha. Ayan ha, huwag nating kalilimutan maging bahagi ng milestone ng isang Eric Santos. Thank you, Eric! Thank you so much! Ayan. Siyempre, bago ang lahat, meron akong bagong single na inilabas. Kinanta ko po kanina. Ang title po nito ay Sagot sa Aking Dasal na kinompose po ng aking mabuting kaibigan na si Yeng Constantino. Oh. Ayan. Available na po yan sa lahat ng digital platforms worldwide. So Wow. keep streaming guys. Oo. Napakagandang awitin po mula sa amin ni Yeng and Star Music. Ayan. Ayan. Nakaka-inspire na naman yung kanta Correct, niya. oo. At Eric Santos, ano pa nga ba ang lagi mong inihilit sa amin? Chika mo na lagi.
Magaling na si Eric. Oh, bakit? Hindi naman maano sa sayaw. Ha? Uy, magaling nga sumayaw! Gusto mo ba ng sample? Kinabay niya sa abra.